Umuulan na naman po sa Metro Manila at ilang karatig lugar. Hingi tayo ng update kay Loredin de la Cruz, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Rafi, at Magtutuloy, mga kababayan. magtutuloy-tuloy po ba yung pag-ulan sa maghapon at ano po yung dahilan nito? Basically, ito po ay thunderstorm. So, yung na-experience po natin ay thunderstorm over Metro Manila, specifically sa Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Manila, Pasig, Makati, Taguig, Pasay. Pero ine-expect natin medyo mag-i-improve ang ating weather in the next few hours dahil yung itong thunderstorm cells ay nagpa-propagate po siya ngayon pa east. So, ine-expect natin mga pag-ulan nito pwedeng maranasan din sa Rizal, sa Laguna, Quezon Province. Pa-weekend na po tapos may bagong low pressure area sa Pacific Ocean. May chance ba ito maging bagyo at lalapit po ba ito sa bansa? Based po sa latest analysis natin, mababa naman po yung chance niya maging bagyo at least in the next 24 hours. By over the weekend, we're continuously monitoring this weather disturbance at nakikita po natin na nasa labas pa rin ito ng ating area of responsibility. So medyo mabagal yung kanyang pagkilos nitong LPA na ito. So baka next week, may chance ng next week pa po ito pumasok ng ating PAR. At kung sakali po, anong mga rehiyon ang posibleng maapektuhan po nito? Sa projections po natin, possible yung Northern Luzon, areas ng Northern Luzon, yung pwedeng maapektuhan ng trough o extension nitong low pressure area. At kung magtatagal po ito sa dagat, may posibleng lumakas po ito? Yes po, hindi natin nire-rule out ang chance na maging bagyo ito, lalo na nasa dagat pa po ito at nakakahiko pa po ito ng lakas. Ano po yung mga paalala o mga paghahandang dapat gawin sa mga posibleng maapektuhang lugar ngayon pa lamang po? Well, ang ating concern po dito, maliban dito sa LPA, ay yung mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat na may enhance itong weather disturbance. So, we're continuously advising the general public to be alerted dahil posible pa rin mga pagbaha, lalong-lalo na sa Southern Luzon, even sa Visayas at western section ng Luzon. Ang mga pagulan na ito ay dulot po ng habagat at southwest monsoon. Yung mga nararanasan po mga flash flood, yung mga pagbaha, ito ba'y dahil saturated na yung ating kalupaan at i-expect po ba ito ng ating mga kababayan habang may mga ganitong pagulan? Sa ngayon po, kahit paano nagkaroon naman ng break yung malawakang pag-ulan over the past 2 to 3 days. So kahit paano hindi ganun ka-saturated yung mga lupa natin ngayon. Pero over next week, dahil nga po sa paglapit nitong weather disturbance, may chance po na ulanin ang malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. 2 to 3 days din po yun. So depende po sa threshold ng lugar kung madali pong masaturate yung kanilang lugar or kanilang lupa. Yun nga po yung observation kasi ng ibang tao na bagamat short lamang yung ulan, napakalaki ng volume. Kaya biglaan yung pagtaas ng tubig. So kapag thunderstorm po, ganito po talaga ang kanyang characteristics, talagang malakas yung buhos ng ulan? Yes po, very possible din po, even thunderstorms lang o kahit thunderstorms lang. Kasi may moderate to occasionally or at times heavy rains na kasama siya. At bukod dyan, meron din itong ibang hazards such as lightning or yung pagkidlat. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Wala naman. Good afternoon po. Loredin de la Cruz, weather specialist ng Pag-asa.